Ba yung time? Last Sunday, Thanksgiving. Ngayon, ano? Lord's Day naman. Dahil sa Panginoon, narito tayo. So itutuloy po natin, nag-skip tayo ng isang Sunday, yung serye ko dito. Binigyan natin ng lugar yung ating Thanksgiving. So yung preaching ni Pastor Alan, related naman sa share ko sa inyo ngayon. Ito pa rin yung Kingdom of God na napakahalaga po maunawaan natin. Dahil ito ay constant theme ni Jesus Christ nung siya narito sa lupa. Lagi niyang binabanggit yung Kingdom of Heaven, Kingdom of God. Gusto ng Panginoon na tayo ay talagang kasama sa kaharian ito. Yan ang kanyang patuloy na mensahe noong panahon na yun. Pero ang nakakalungkot dito, kahit nung panahon na yun, ay maraming hindi nakakaunawa. Di ba, sa turo ng Panginoon. Kaya kinorek sila. Siguro, pwede natin balikan yung mga talatang ngayon para masariwa sa inyo. Yung Lucas, Allen, sa 17, 20, and 21. Basahin po natin, ano? At siguro ipapula sa screen ni Alan dito. Palibhasa ay tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. At di rin sasabihin, tingnan ninyo, naririto, naroroon, sapagkat mas ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sa unang dinig ko, hindi ko rin maintindihan kung anong ibig sabihin niya. Kasi nagsasalita rito ang Panginoon ng spiritual kingdom. Sino ba naman ang hindi nagnanasa sa atin ang talagang isang magandang buhay? Isang mapayapang buhay at isang masaganang buhay. Kung pwede, walang sementeryo, walang ospital, walang kulungan, walang problema. Kung pwede lang, abay darating tayo doon. Ang Diyos na lumikha ng daigdig na ito ay ibabalik niya sa perfection ang mundo. Ganti lang tayo at darating tayo doon. Naalala ko yung awit natin ni Victor Wood, first year high school ako sa jeep at bago po nakalita, yung surreng stereo na yung jeep. Ito kanta ng Victor Wood, in the beginning. Kaya tungkol ito yung perfection. Ang Panginoon ay i-restore niya, ipapanumbalik niya. Kung nangangarap tayo ng isang buhay na totoo, payapa, alam ng Diyos yun. Hindi lang nagkasala ang tao, hindi nagkaroon ng ganito. Pero ibabalik ng Panginoon yun. Kaya binabanggit yung kaharian ng Diyos, o kaharian ng langit. Na lagi niyang sinasabi, the kingdom of God is so near. Kingdom of God is at hand. Yan ang sabi niya. Yan. Ano ang pwede nating maintindihan tungkol sa kaharian ito? Ito ba'y narito na? Ito ba'y darating? O dumating na? Siyempre, kaya nga ang Panginoon, kailangan natin sa buhay ang kanyang salita para hindi tayo ma-misunderstood dito sa bagay na ito. Maunawaan natin anong ibig sabihin ng kaharian ito. Wala ako dati, nang ako pang Christian, yung kaharian ng Diyos, yung Roman Catholic. Wow! Gusto niya tayong Rome, Papa, pare, akala ko, yun ang kaharian. Kasi yun ang nakamulat ng kumpuro nung panahon. Na yun, at ako pala inamali. Dahil hindi yun ang kaharian ng Diyos. Now, sa pag-aaral natin ay nag-aaral na tayo tungkol sa kaharian ng Diyos. There are meron 3 balangkas kung paano natin maunawaan ang kaharian ng Diyos. Okay? The other one has already ceased, sabi natin.
itang inuna at gulang balangkas din muli ko lang intindihan nyo. So, ito siguro may itong pangakong ngayon siguro tatayo ng kadwa. Ano ba yung una? Well, ang unang balangkas, dumating na ba ang kaharian ng Diyos? Tegaradan tayo na ito, kaya nanito. Yes, the kingdom of God had come in the person of King Himself, Jesus Christ. Kung si Kristo yung bumating dito sa lupa, nagkatawang tao, yun na ang kaharian ng Diyos. At pinatunayan niya na ang kaharian ng Diyos, nag-ari. Akakiti Kristo itong gawa na. Hanggang milagro, hanggang gawa ng Kristo, pati kayong kalikasan, yung ating control. Sakit, hindi na rin tinutunggal kung kaya kayo yun. Noong panahon na yun, bumuhay siya ng patay. Pinagaling niya ang bulag, pinagaling niya yung mga pilay, pinagaling niya yung mga may sakit. Kita natin, tumingala lang sa langit, kumain ng libo-libo. Naglakad siya sa tubig. Tapos yung kanyang salita, merong authority. Kingdom ng Diyos yun. Walang pwedeng sumupil, walang pwedeng sumagabal sa paghahari ng Diyos. At yun ay dumating na, yung may tungapunto, yung kaharian ng Diyos, dintang na. In the person of Christ Himself, the King of the kingdom. So pag tinanong kayo, anak kaya ating kaharian ng Diyos, kailangan bago mo isagot mo. Otherwise, mo magiging magandang patutuong Kristiyano kung yung ating pinaniwalaan, hindi natin alam. Kailangan alam natin yun. Remember yung sabi ni Jesus Christ, huwag niyong iisipin ang inyong kakainin, ang inyong dadamitin, ang inyong buhay, huwag kayong mababalisa sa inyong buhay, kundi ang hanapin ninyo ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Baligtad niya kasi iban mo, kento aral na ng tao. Yung kagaling mo nito, in tao, makasalanan. Imbuntok na tsulalag, dempitis na tsulababo. Istuminis ko yung tao, yung priority, inuhuli niya. At yung mga secondary, yan ang inuuna niya. Pero pagdating sa Panginoon, kayo pa ipagal. Huwag kayong magpakapagod sa mga bagay na pansamantala, kundi hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang mga bagay nito ay idadagdag sa inyo. Ako maniwala ako, siguro nung talagang gagawan namin yung burinin Diyos, ano mga problema kayong spirit kaya pagkanina? Hindi tayo mga problema sa kakainin natin, sa magiging trabaho natin. Kung tunay nating sinusunod yung kanyang salita, but rather seek ye first His kingdom. Let that the dominating concentration of your life is the king. Kaya yung tao yan dito. Yung tao, lagi nang isipan, ano yung bukas ko, ano yung kakainin ko. Siyempre, hindi tatamo, wala tamang faith. Pero kapag ang isang tao ay nagsimula talaga ma-revolutionize yung turo ni Jesus Christ sa kanya, seek ye first. Yung sanlibutan kasi anti-tayo nga, dahil hentil, lagi nilang hinahabol ang mga bagay na pansamantala. Higit doon sa pangkaluluwa. Yung tao, isipan na lagi, pag hindi siya Kristiyano, ang iniisip ng tao, physical. Pero pag magiging Kristiyano ka, burihin ng Diyos, isipan mo yung kayong kaluluwa. Iisipin mo ang iyong kaluluwa, ang iyong kaluluwa, ang iyong kaluluwa, ang iyong kaluluwa. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag mong isipin ang iyong kakainin, ang iyong trabaho. Hindi ganoon. That is legitimate. Ang sinasabi ng Bible, seek ye first. The priority, first priority in life is your relationship with the Lord. Yung relasyon mo kay Diyos. Tayo ay chepwering Diyos, kembera, kasi siya nagbibigay buhay sa atin. At sa kanya tayo aasa. At sabi ng Bible, ang pagpapala ay hahabol sa atin kung ating kikilalanin. Yung nagbibigay pagpapala. Hindi, ganyan po yung sanlibutan Yung sanlibutan niya, kaya lang yung Christianity, hindi siya gano'n. So, una, dumating na ang kaharian ng Diyos sa katauhan mismo ng Panginoong Yesu Kristo. Clear ho ba yun? Okay, now, pangalawa. The other one, the kingdom of God,
Okay, una, ang kaharian ng Diyos dumating na. At wala na yon. Kalimutan nyo na yon, ha? Dumating na yon. Cease na yon. Ibig sabihin, tumigil na yon. Stop na yon. Hindi na yon. Ano yung pangalawa? Well, the kingdom of God is in operation. And the other one, the kingdom of God is yet to come. Pero wag muna tayo doon. Alam ko yung iniisip nyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Yung makikita sa ulap, yung kaharian, yung power, yung glory, yung angels, bababa, ang kalwalhatian, babaguhin ang daigdig. Wag muna yon. Visible yun eh. Darating tayo doon. Hindi yun muna ang kaharian ng Diyos. Pero merong isang bagay, kasulukuyan, na nangyayari sa isang kinatagpo ng Panginoon. So, basahin natin alam, tingnan mo nga yung 21, verse 21, 17, 21. Look. Okay. 21, at di rin nila sasabihin, tingnan nyo, narito, naroon, sapagat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos, no, that ay nasa inyo. Nino itang inyo? Nino itang ako ita? Igila? Now, nino? Ito yung church. Ito yung church. It is in operation. Ngeni. So, Kristo din tang kanita. Ngayon kasulukuyan din kaharian ng Diyos. At yung taong ating kaugnayan kay Diyos. O ang tawag natin dito ay believers or mananampalataya. Tawag natin dito ay mga Kristiyano. Now, anong ibig sabihin ng the kingdom of God is in you? Yan, Amandang Modern Translation, sinulat ko lang. Pareho lang Tagalog. Okay? Itong salin para lalo nating maintindihan. Okay? Ano ang ibig sabihin ng that the kingdom of God is within you? Okay? Wag mo ilalagay sa tabi mo, hindi nasa iyo. Kung ikaw yon. Okay? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ng within you? The kingdom of God is within you. Hindi siya nakikita, hindi palatandaan, hindi sa physical, hindi sa visible, hindi sa external. But the kingdom of God, behold, the kingdom of God and Jesus Christ is in you, is in your midst, is within you. Muli na siya, laway-laway ang paligid mo yung bago, supposed to be in kaharian ng Diyos, at tsukaya ka, at tsuyaten. Anong ibig sabihin nun? Yan natin preaching sa oras na ito. At paano mangyayari ng kaharian ng Diyos ay nasa akin. Okay na, parehan din itong translation. Sinulat ko kagabi para magbigay ng linaw ito. Kasi yung isang translation hindi sapat eh. So, ito yung magandang balita. Meron kayong magandang balita, Biblia, ito yung isang salin. Mas minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan matatatag ang kaharian ng Diyos. Subagot siya ang pasimula at ang paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. Verse 21, at wala ring magsasabing magsisimula na roon o rini sapagat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So yung within you, in you, sa loob nyo, ang ibig sabihin nun, kapatid, sana naintindihan nyo yung problema ng tao, kaya puso, mumunan din yung problema ng puso. Bali mo siya yung bulag yung tao, at yung problema ng puso, bulag niya yung tao kayong katutuan. Yung gusto, gawa ng mali, yung mali, gawa ng gusto. Malaming malilari Pilipinas yan eh. May alasan yung Pilipinas, kaya katawang panahon. Sabi, aking spiritual, maliliyari yan.
Ang tao, bulag. Ang problema ng tao, the heart of the problem is the problem of the heart. So, ang kaharian ng Diyos ay dapat doon dumating sa heart. No, hindi sa mata, hindi sa nakikita, hindi nasa puso ng tao. Kapag yun nangyari, alam natin yan. Ano, ito yung pangalawa. Yun ang magandang balita, Biblia. Ito yung pangalawang translation, Precious Seed Ministries Incorporated. Ito yung pangalawang translation. Ano yun? Ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating sa pagmamasid, na hindi masasabing naririto o naroon sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Nanding puso. Ngini, loob. Okay, so unti-unti yung naiintindihan kung ano ibig sabihin dito. Ngayon, ito yung tanong. Nasa akin daw, paano ang kaharian ng Diyos ay magiging nasa loob ko? How can this kingdom of God be in me or within me? Paano mangyayari yun? Kung tanda mong yan, big Thanksgiving taba yung Sunday. Kita mo nga tsugedi, kung tanda mong yan. Ang kaharian ba ng Diyos nasa iyo? Nasa loob mo ba? Remember, posible ito, kasi ang kaharian ng Diyos is in operation ngayon. Can church. Ano ibig sabihin ng church? Porke ba ang isang tao ay miyembro ng isang local church, Christian? Hindi ganon. Posible, ang isang tao ay miyembro ng local church pero ay Christian. At nakalangan dito. Dakala yan dito. Miyembro sila ng local church, sumasang-ayon, and yet, ereman alalang idea o notion what Christianity is all about. Kaya say, posible da, oh yes my friend, yes my friend. Now, in Diyos may makabalo ka dito. Datang tamo kaya itong punto, itong final data mo. Timbangan na kaning Ginoo. Within you, hindi yung muli sabihin dito, very, very personal. So, ako lilinaw ko kayo, Hindi ko sinasabi, lahat ng miyembro dumadalo sa kapilya Christian. Hindi ko sinasabi yun. Ako declare da, at ipangmete na naman tayo ng Betis sa Sugan de Batangas. Kapatid diyang masasabi, Christian, at suka rin 80 plus something. Pero ako declare to heaven. In Diyos siyang mag-declare ka nito. Magyang kapatid tayo, declare tayo, in Ginoy ang makabalo ka nito. Kaya na dapat sabihin ni Kristiyano, tune heaven. Kaya mo sasabihin to, in Diyos siya nakabalo. Kaya gusto yung Kristiyano, sabihin, tune kay heaven. Kaya mo sabihin to, ang balo ito. Kung makanano rin ang salitang good luck, kaya dapat yung Kristiyano. Ayos in heaven na. Michael Jackson at to heaven, Elvis Presley at to heaven, John Lennon at to heaven. Ewan sa yung Kristiyano, ewan balo ito, yung Diyos siyang makabalo. Sabihan ko, well, sabi mo yung sabihan, sister, brother, and yet yung loob niya, hindi mo alam yun. Tanging Panginoon. Ang nakakalam. Kaya kayo magsuspect ako pa na okay mo. Why? Kasi in declaration, ang pinali, ang tanging nakakaalam, Diyos lang. Ngayon, kasi sabi ko, Christian ka ang Kenny, kasi sa aking kapilyo. Ako ito. Di nga diba, magkomunyon lang, naman na hindi dyan at magkomunyon lang. Tuki-tuki na mo. At kita mo naman, ang mukha takaluwag. Balang bisita, balang tao, sige, magkomunyon ka, basta dakal na, basta taketi, hindi naman para ka rin ang tao. Wrong, that's wrong. Yan ba yung Kristiyano, may bautismo raw kaya doon. Libo-libo kami. Kung hindi dyan namin bautismo kaya doon. Pero pag bautismo, kung hindi dyan, by the grace of God, siyempre, ngayon, iintindihan ko na. Pero talaga, kaya ang panahon ito, kung iintindihan, at limbog ko kaya doon. And yet, makapila kami 15,000 members kaya itong bulwagan. Kung kumunyon, hindi ko rin maintindihan bakit ako nakukumunyon. Noong panahon ko. Sa awa ng Diyos, siyempre sa ngayon, biyaya pa rin ng Panginoon yun. Pero siguro maraming katulad ko.
So, pag sinabi ng Bible, the kingdom of God is within you. Naintindihan mo yun? Ano yun? Of course, church. Kaya, church ako. Kaya sasabihin kayo. Yung punto ini. So, pupunta tayo ngayon dito. Ano ang ibig sabihin nun? Paano ko masasabi? How can this kingdom of God be in me? How can this kingdom within me? Okay? Siyempre, putang ito. Okay? Kung wasabi Okay, nung yan mo wasabi, dapat mo sabihin kayo mo, kailangan ko nga ba minsan ako hindi niya karenda ka na Kristiyano. Kapala sigurado nung save ka. Hindi mangutang ka. Kapala sure nung higa, may mana ng balataya ka. Hindi panahon. Kasi akit yun, ang importante ngayon ang makakit importante, nasa na duwakit mo importante. Naintindihan niyo ko ba? Sa ngayon, hindi mo naiintindihan na ang Ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos, ang maging Kristiyano, sino si Kristo, but time will come, makikita mo na importante pala yung narinig ko. Kaya rin bilyari kayo, presidente ngayon dating ex-president. Ngayon bilyari kayo. Akusado ya pa yan, pag-guilty yan. Suspect ya ba mo? Ano yung ICC ito? Kahit hindi, pwedeng maglikot-likot ka rin, pwedeng magsiga-siga o mag-arugante, pwede tututula ka rin. Yari ka balagken. Pero anong wala kang kasalanan, nagyangin mo rin. Higit siya po. Nga kakit ba nga ni Rening abogado, Rening partido ngayon, nga mo nang erabin niya kanita, right, ang mga due process, o kabilis. Wala makakit yung judgment na ng Diyos Yung isip-isipan lang, kamukalot, panyanay mo, punta pa ng data, ang kabilis. So, dati, hindi nakikita na importante yun. Basta patay lang na patay. Ngayon, nangyari ngayon, ang bilis, nasa yun. Yan ang sinasabi ko sa puntong ito. Sana nakit yung ngayon, nung natin importante, uling, tayo mo dyan, kutang oras talaga yung gino. Tutuhin Diyos. May kanang uli Jesus Christ as your Lord and Savior. Yung kailangan niya. Kasakit pang magdili-dili ka, wala kang bansa mo, wala kang pamilya, kandili. Kutang oras talaga yung gino, wala kang kakampi mo rin, dito. Jesus Christ mo. So, ang ating dalangin, sana rugo, akit yun, ang importante ngayon uling, gusto niya mo ikit ngayon datang mo, kailangan mo. That is why in Bible, gugulis ka kaya kata, now is the day of your salvation. Now is the day. Halimbawa, kung maintindihan, o di gawin nga diwa, mag-attend ka, prayer meeting, Bible study, silipag mo, namin put ng kay pastor, put ng kay tuturo, itangin ko yun, pala sure, ulit, yakan mo. Mo pala kaintindihan. O ito mo rin ko sa mga ganyan po. Okay, so, ano ba yung ibig sabihin ng salitang within you? The kingdom of God is within you. Inulit ko, pangalawa ito, this is the church. Ang kaharian ba ng Diyos ay nasa kanyang iglesia? Yes, pag sinabi mo siya in the true believers, true invisible church. Ngayon, kayong naririto na nakaupo dyan, matiyak niyo sa buhay ang bagay na ito. Okay, now. Sana kakalimutan ang message ng Pastor Alan last Sunday. Ating kayong pinulot, kayong ikwa, nanin kayang text yung ginamit. Related din yung sunyunugi kayo. Now, ito yung tanong. Paano yung kaharian ng Diyos ay nasa akin? Paano nasa loob ko? At paano nasa puso ko? Okay. Kaya po ngayon dito na importante. Ang pinag-uusapan natin, kaharian. Okay? Di kaharian. Kingdom. Pag sinabing kaharian, kakawani itang hari.
The king and the kingdom. Okay, now, sino yung king? Alam natin lahat to. Jesus Christ. Actually, si Jesus Christ, hindi lang siya king. Hindi king of kings. And what? Lord of lords. Ibig sabihin, walang pwedeng tumaas sa Panginoon. Kaya nga sa iglesia, siya ang ulo eh. At tayo ang kanyang katawan. Yung preeminence ni Jesus Christ. Alam niyo, si Jesus Christ, siya yung pinakapanganay, maging sa mga nilikha, sa lahat ng ginawa ng Diyos. Hindi siya nilikha, pero siya talaga ang nauuna. Sa lahat ng bagay, kaya nga sabi ng Colossians chapter 1, verse 18, verse 17, lahat ng bagay ay hawak na sama-sama sa Kanya, at sa Kanya ay nananaan ang buong kapuspusan ng Diyos. Siya ang ulo ng Kanyang iglesia at tayo ang Kanyang katawan. Siya ang pinakapanganay sa mga taong buhay na buhay mula sa mga patay. Siya yung firstborn. Siya si Jesus Christ. So, king. King, hindi pwedeng hiwalay yung king sa kingdom. Okay? Now, pag sinabi ng Bible, the kingdom of God is within you. Ibig sabihin nun, kung saan ang Diyos nandun, siyang naghahari. He rules, He reigns, He rules. Siya yung gobyerno, siya yung namamahala, siya yung sinusunod, siya yung naghahari. Now, kung ang Diyos nasa iyong puso, siya yung naghahari. And yung sarili mo, dethrone yun. Yung gawa ng Kristo, po itong kilala tayo kung kinatambi, gawa na yung Kristo yung bagay, patinin kirang I, me, mine, self. Ang gusto kasi, yung kasalanan kasi yan, pride. Nakikinig niyo ko po, yung kasalanan, yung pride, yung rin sabihan, ang ibig sabihin ng pride, ako boss, ako malakas, ako magaling, ako masusunod. Papatayin ng Diyos yun, kasi nga, galing yung kay Satanas. Ang gagawin ng Diyos, ang uupo bilang hari sa iyong puso, si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Pablo, not I, but what? Christ. Christ. Ngayon, kutnanda kayo kutnanda kayo. Pwede ba ating hari, alayang kaharian, na pinamumunuan? Of course, this should be understood. That no king is king without a kingdom to rule over. Nagawa niyo po. Alang hari na ating kaharian na yan na pamunuan. Yan na kontrolado. Ang Brixel, nung halimbawa, sabi ko kayo, pwede bang outside pastoring, alam pa pastoran? Pwede. Pwede kang graduate Bible school, pero hanggat ala kang sasakupan, papastulan, titulo ito pero reality. Yang atsuke keng church mi guwag. Wataw sa iyo kung pastor, alaki pa rin mo pastoran eh. Kamuriyan-buriyan mo masabi ng pastor ya, istong pastor, ating ang papastoran. Istong presidente ka, ating kang pamunuan. Istong pinuno ka, kanya mo naman ang Christ. Kung si Christ ay king, may kingdom siya. Meron siyang kaharian. Now, si Kristo ba ang hari ng daigdig? No, my friend. Sino ang hari ng daigdig? According to the Bible, in Jablu, 2 Corinthians 4:4, the God of this world, hari ko siya dati, siya ang boss ko dati. Ngayon ka pakilaling Ginoo, balo yan. Kasi, kung ano yung gusto niya, yung sinusunod ko, dati akong hari, kaya ako. Ito yung gusto ko. Yung panwalang ko, yung balo ko. I am the captain of my soul. Bala may itang point may da. Nawari, makanyang may kasali Satanas. Yung Lucifer, kaya Bible. Ang tining gawang ko, ang tining buri ko, ang tining gawang ko, o yung plano ko, yung buri ko, I, me, mine. Dati niya nga school ko, mong kaburi at ang kata rin, Beatles entitled, I, me, mine. I, me, mine. Ito pala, anti-Bible, kung yung balo. Siyempre ngayon, ipipilita mo, agarin ka rin kakantata mo. It's supposed to be then kakantata mo, mag-promote lang faith. Ba't laking kasulanan, sasalangsang. So, si Kristo ang hari. Hindi naman pwede, naman malyari, hari, alayang pagharian. Atin, sanito, of course, kaya sulit, church.
Okay. Nabanggit kay Pastor Alan, narito ang message na kay katao ng Sunday. Ginamit na Colossians chapter 2, 6, and 7. Okay. Makiramdam kayo po na. Okay. Buong ka lang tayo mag-guide ng message. Baka dito, mag-bless, akit tayo pa. Ito yung purpose ko. Binyadari Eliezer, ang boy Mark, nabisa-bisabi kami, yung kakatamong theme, rooted in Christ. What a message. What a theme. Matindi ito. Ibig sabihin, nag-ugat kay Kristo. Kaya biyanin ka rin, lumalim, nag-ugat, tuminding, lumago, nabuhay kay Kristo. Okay? Kapatid ko niya, sasabihin kay Rainy, kaya importante po ang Christian na mo, aliway mapagal ka Kenny. That is secondary. Impeka importante, hindi po ang Christian ka, kaya pastor ka, mag-grow ka. Remember that. Kaya mapagal rin, di wonder heaven. Boy. Okay. Thank you. Pero liwa, hindi ka importante yun. Mapagalapin, nung yan mo mag-grow ng Christ. Ganito. Kita mo, mapagal ko yan, mag-preach. Pero mo, mapagalis. Kaya magmabelis, gulisa ka lang ng gulisa ka rin. From devotion. Kahit siya mapagal daw. Pero aliwa, importante dito. Nung mapagal ka, importante, mag-grow ka. Kaya kang spiritual life. Nino ito? Christ. Christ. Otherwise, yung ministry mga yan, sumpayan. Makaka-stress yan. Istong yung gino'y may kaya beging kang gagawan. Kaya kung mawalagay itong salitang ng Kristiyani, masayang tunay. Ang masayang tunay, naging ngiti yan, laging tagumpay. Hindi tayo hindi. Pero, titiyakan ng kadaming Bible that we can do all things through Christ. And my God, self-supply all my needs. Pero importante, pakiramdaman nyo kaya sabihan ko. Kaya kayo luluk-lukukin, paano naman nyo, kayo mag-grow kayo kang Christ. Mag-grow kayo kang Christ. Agyang mabagal ko again, thank you. At yung akit yung obrando, siyempre tayo na ano. Akit yung katras ko, tulad yung gulit yun. Mabiro mo rin, kay dad ko rin, pero at yung kaya parugo kayo makanyan. Dati-rati kaya lampron yan. Yan panggulot na lang. Ninatras lang. That's why, atras queen na rin eh. Pero kaya kayo mag-bless. Kalum mo ka rin. Pareho lang senior niyandasan mo. Okay mo ito. Okay yan. Pero wala nang peka masayang Kristiyano, mangihitang Kristiyano, daragutin gino. Alam peka malungkot di rin tao, kaya nga ito nangyari ang tao, daragutin gino, malungkot to. Okay, now, si Kristo, ano ni Bible, hindi. Baka nano kung balo, ang kaharian ni Diyos at kilubgo. Baka nano kung masabi ito. Okay, ini. Painingkutan ko, hindi sabihan, Pastor Alan, tinggap mo na ba Kristo? Tinanggap mo na ba si Kristo? Okay, yan ang ibig sabihin ng Christian. Ang ibig sabihin ng Christian ay ito. Tinanggap ko si Kristo sa puso ko. Ngayon ako Katoliko ko dati. Kilala kay Kristo, kay history, kay religion, kay tradition, kay religion. Kilala ko siya. Ba't kung kay Catholic University? Anong kumbano ka rin? I-Kristo mong i-Kristo, yung daramdaman ko rin. Kilala ko si Kristo sa pangalan, sa tradisyon, sa reliyon, pero ay totoo na ako. Ang Kristo na kamulatan ko, hindi siya totoo. Dahil nung panahon na yon, hungkag ako, sa puso ko, walang totoong Kristong tinanggap. Yan ang binibigyan ng diin ni Pastor Alan. As you receive Christ as Lord. Yan ang tinggap kay Kristo. Tinggap mo na kay Kristo. Okay. Sabihin ko, tinggap na kay Kristo. Ikutan ko yan ngayon. Totoo yan. Anino ba siya o reality siya? Solid ba siya? Totoo bang si Kristo ay totoong
Kristo sa puso mo. Naintindi mo ba ang kanyang salita? Alam mo ba ang pagdalo? Alam mo ba ang pakikinig? Uhaw ka ba sa pagkain spiritual? Si Kristo ba yung totoo? Pangalan lang, that there is a God who is there. The God, hindi siya pangalan, hindi siya salita lang, but the God who makes a difference in my life. Totoo ay Kristo kasi, binago niya ang buhay ko. Tinggap niya. John 1:12, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay binibigyan karapatang maging anak ng Diyos. E kamo pupunta ngayon, luluk-luk at tinggap niya. Ngayon, totoo yan. Tunay bang siya? Ay, totoo. Hindi ba siya parang papel lang, parang laruan lang, pangalan lang, sama-sama ka lang, hindi mo na hindi na tinggap ni Kristo, tuya kayong puso niya sa uriyo. Nagso'y magatihan mo, makirandam naon, sumusunod tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Why? Kasi totoo si Kristo. Siya ang Kristo ng langit, siya ang Kristo ng Diyos, the gift of God, ang kaloob ng Diyos sa akin. Bago mo, Kristo, yung nagapandaya, regalo na yun ng Diyos kaya katao mo. He is the gift of God. Sabi namin, Diyos, o yung obra ng Diyos, believe, manwala ko kayo, this is my son, in whom I am well pleased. Hindi yung tinanggap mo si Kristo, kaya kung ba, tinggap ka. Hindi nga ganoon eh. Nung tinanggap mo si Kristo, talagang tinggap. Sabi mo kaya, hindi ko siya nakikita. Totoo siya. Kasi, binago niya ang buhay ko. At patuloy na binabago. Itapin eh, may na ako, magkulang ko, yet malakas yun. And perfect yun. Hindi yung matagal ka na dyan, paano tinggap ka? Malo ita. That's the point. Kaya nga, ang Bible, sumisigaw siya, grow in the grace and the knowledge of God through His Son, Jesus Christ. Sabi ko, kaya kayo, gusto kaya kayo mag-grow kayo ngayon, sigurado lumuwal ko kayong kapilya. Tagalan niya nga ito, sandibutan. Yung ginumo, yung maging kalakasan tamo, king bear. So, aside mo ba king bear mo, yan yung orsity, tutuloy yung tinggap ko. Mag-testify ka na ako. Ang kanyang salita, siya isang karanasan sa buhay. He is Jesus Christ. Alam niyo ba yung awiting? He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me. Along life narrow way, He lives, salvation to impart. Nakadita yan eh. You ask me how I know He lives within my heart. Kaharian ko. That's the point. Na ako ba luluban yung pamagduda? Daratang niya yung tao dito. Daratang ka na ako. And yet, buri na po sabihin, Kristyano, itinggap ko. Mga ibaboy, gawayang paralan ng gano'n, mga naman ang bali ko. Palakasan ako. Baka na ano ka maging totoong Kristyano, ito yung tinggap mo. Kasakin lang yung fake ng Kristyano. Bakit ako? Biyara mo sa lang-sangan may nga gusto niya ako. Magpakabandal ka, magpaka-spiritual ka, baka anong gawan yan? Karakaling obra niya tingin niya ako. That's why I think yung oray nga, di ba? Bisan mo nga do, Sunday yan, may kasakit ibiyan. Busy age tamong yan, tandaan na niya. Naging high-tech tapag yan niya, makanano ka pang may kapanahon kayong spiritual. Mo nga enjoy yung spiritual, also na-enjoy tayo yan, Diyos sa di cellphone. Nakikita ng oras niya, at yung kanyang informasyon, at yung buri mong gawa, talagang pintelan mo yan. No, yan nakasukan ng gano'n, ma-overcome. Ilibing na kang mabi. Bakit? Malilibang na eh. So, kailangan tayong ginugyan? Of course. Hindi nung makalas kayong spiritual ngayon, yung ano, yung magawa eh. It's still, ang ating tinanggap sa buhay ay totoo. So, how can this kingdom of God be in me? Receive the King. Put your trust. Kanayo, hindi kayong tiwala ng Ginoo. Ang ano yung kalagwa, yung tinggap kay Kristo, at naging tutuyo, king ka akong
Ngayon iigit ko, yung spiritual to do, pala piyalungan. Dati na ba naisip mo, kwento ko, chair, wala ko, makanyang-kanya na ba, sa alam mundok na yung Kristiyano, alis ito nga kilala mo yung Jesus Christ mo yung diyan. Ipahinawa ka. And He will set you free. Yan ang ibig sabihin nun. So, salamat kayong gano'n, kayong workers, kita mo mga pagliyadi, pero higit kayong kayo gano'n. Ito yung tinggap ko. That's why totoo yung Bible, totoo yung Diyos, that God is my Father, heaven is my home, Christ is my Savior. Salamat ka rin kapatid ko, kahit ko lang, ikakamay kami, brother, sister, tayo, higit kayong kayo gano'n. Kaya hindi mo, patamagya kayo, ikakawa ni Tana. Muna nga ba mo? Christ. Ay pumakanya na po. At yung buri ko kayong gino, hanggang kayong biya sumakid, kaya beme, I will never leave you, nor forsake you. So yan ang ibig sabihin ng within you. Yung hari at ikang kaharian. Siya ang ulo, ikaw niyang katawan. Buri sabihin, nung hari Kristo, pagayan ako. Bale yung itangkat ng himnaryo, at chuan ka rin nung bali ito. Narito. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus. In Bible, yung nga naintindihan. Yung sikreto. Nanggalan ko. Trust. Trust and obey. Iburi na ba sabihin niya? Ako mag-aaral ko Bible. Sabi ko, estudyante ng Bible. Hindi nga ba, intindihan ka? Alike, nani sikreto para abalo mo Diyos tuya. Obey Him. Submit to Him. Surrender to Him. May pwedeng patunayin Diyos king kay kambya. Kung reklamo ka doon, kaya hindi na, sunod ka. Sunod ka. Susunod ka kaya oh boy, mamukla chingin nung ninuya. Pakilala na kaya ka. Na yung rest mo, yung malugod kaya ka, yung Savior mo, yung kaya gana kaya ka, as you obey the Lord. Basta yung chapter 7 na ni John. Pag sinunod natin at ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, anong sabi niya doon? Makikilala niyo kung sino ako. Punta kasi kung tayo ko naman, ano pong ba dito? Obey Him. Obey Him. Pakita tayong gano'n, kayong kanyang salita. If you abide in me, and my words abide in you, we ask what you wish, and it shall be done to you. Nakalta mo, ang intindihan kayo, there. Wala na po, natin ang problema. Kung ang intindihan mo, Lord, sunod ko ba? Obey Him. At napatunayan mo hindi, naka-fellowship mo yung hindi. Ito sabihin natin, John chapter 14. Gawan na kang tuknangan. Okay, now. Nanong gawad mo ngayon para ingin akilala kayo pag hindi ako. Kasi bisa ako makasugrado na-achieve kayong kaharian na ini. Kaya kung nga magmayabang, ang sabi ko kayo, achieve kayong kaharian na ini. Siguro kayo pa nasabi yun. Now, nani mo muna akong diling gawan, para ako, sabi ko, at tsugo kay kahariang ini. Okay, ini nga kaliwan. Recognize who He is. Yung Tagalog na nito, kilalanan niya, pagtiwan niya, tanggapan niya, nung nino, iya. Naning buri ko sabihin ka rin. Okay. Nino Maria. Nini Christ. Who is He? Nini Christ. Kaya siguro hanggang topic yung pinaka-importante ng biling. Dahan naman. Kaya ako, maluwat na ako yung pulpit, pero po ito salitang biling. Sino ako sa palagay niyo? Anong Christ? Maging ka rin alagad na. Okay? O, yapin yung gateway ni, kayong pamaglog, kayong kaharian. Kilalanan tayo ni Christ. Okay, now, sino si Jesus Christ? Well, sino ba si Jesus Christ? Sabi saan? Ano ibig sabihin niya? Now, si Christ, siyang Diyos na nagkatawang tao. Si Christ ang sugo ng Diyos para tubusin ka sa iyong kasalanan. Now, si Kristo, sino siya? Well, si Kristo ang siyang sumunod sa Diyos para sa iyo. Siya binayubay, sinabit sa krus upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng tinanggap ko siya bilang Panginoon. Ano siya? Siya ay Panginoon.
Siya ang authority. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang kailangan mo sa buhay. Siya ang tagapagligtas. Siya ang iyong substitute. Anong kailangan natin sa buhay? Ang mapatawad sa ating kasalanan. May nagbayad ba doon? Jesus Christ. Siya yung atoning sacrifice. Siya yung namatay. Siya yung substitute. Now, pag tinitignan niyo yung cross, ano yung nakikita niyo dito? Alam mo, ilalaban mo dyan, yung Savior mo, gabayaran yung kasalanan mo. Ken. Ano ka lagyo? Karami yan ang lagyo mo. O yan, kinikilala mo na siya ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na siya'y sugo ng Diyos sa iyo. Upang iligtas ka. Recognize who He is. He's the King, the Son of God, the Lord of glory, the Alpha and the Omega, the Savior of the world. Siya ang Savior ko. Now, kinikilala ko yan. Yan ang punto rito. Na kapag ginagamit mo yun, alam mo yun, sasabihin ko sa iyo, papasok sa iyo mismo ang kaharian ng Diyos. Paano ko gawin yun? By faith. By faith. Alam, ating ka bang kopya kayong cornerstone? Brad, kaya mo kabsado, pero kakanda tayo ni, totoo ito eh. Hope is built, nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but fully trust in Jesus' name. Tuloy mo. Yan o, Christ alone. Ano yung sabihin ng cornerstone? Batong panulok. Weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. I-recognize mo yan. Kilalanin mo yan. Tanggapan mo yan. Na siya ang iyong pag-asa, na siya ang iyong Savior, na siya ang iyong pundasyon, na siya ang iyong ilaw, na siya ang iyong Panginoon. Na siya'y dumating sa lupa, siya'y binayubay, siya'y dumugo, siya'y namatay para sa iyo. Sabihan mo kaya, kung yan ay mo kilalanan, hindi kami. Yan na kami painawa. He's your rest, He's your Savior, He's all in all. Christ is everything. Cornerstone, foundation, salvation, the Son of God, the Lord of glory. Yan lahat yan. The Lord of all, He is Lord. Yan ang unang gateway para makapasok tayo sa kaharian ito. Ano ibig sabihin? Faith. Faith. At ang sino mga sa kanya nagtitiwala, hindi siya mapapahiya. Recognize who He is. Kilalanan siya, tanggapin siya kung sino siya. Kristo ay propeta mo, ay teacher mo, ay gagawang milagro mo. He's the Son of God. Nagkatawang tao, sugo ng Diyos para sa iyong kasalanan. Si Kristo, inuulit ko, siya ang iyong substitute. Naging kahalili, ikasanay, ipako kang krus, oneng, ikakarapat dapat, he was sinless. Imagine niya yan, nung siya'y dumudugo, namatay siya, sa sabi ni Jesus Christ, siya'y namatay para sa atin. Para sa ating kasalanan. Di ba yan ang sabi ng Bible? Matthew 1:21, He will save His people in their sins. So, malino ito. Okay. O yan yung dahilan, yan ang entrance, yan yung gateway para itamo, loob-dam kayong kaharian ng Diyos. Recognize who He is. Okay, now, niyari ko ngayon. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Ito yung pangalawa. Alam mo sa akin din pero biblical na. Sabihan ko kayo. Okay, siyempre, ang tanong natin, paano itong kaharian ng Diyos na ito ay mapasa akin? First, tanggapin niyo yung hari. Okay. Ano yung pangalawa? Ano sinasabi ng Panginoong Yesus tungkol sa iyo? What Jesus say about me? His definition of me. And this is the most hardest of all.
Masakit yun sa share ko kayo. Yun yung kadwa. Di mo kano ako, anang Jesus king lawera. Kailangan, istong linawera ko, yung kulalawin, nung naning opinion nyo ka na ako, kung anong opinion nyo ka akong sarili, di pa nga kayo. Di, na sasabihan na ng Diyos, pukul, kina. Personal na ini. Okay. Kataas-taasan ng hukuman ini. Importante, abalo mo, nasabihan na ng Ginoo, his definition. Yung kayang muring sabihan ka ako. Hindi nga liwa, magpakakayap na ako man, na ako masyadong marok. Ikasasabi ka niyan. Siguro naman, magka ako kasi wala na akong pinabisyo, wala akong pete, parehas ko, kaya nga akong business, honest ko, may akong maglaram, may akong gana ako. Siguro naman, see, ayan, sabihan mo, ingay ng sarili. Bili mo na yung maliyo mo. Okay. Okay, sorry. Sensyado. So, di kilalanin natin kung sino siya. Recognize, importante yun. Okay? Pero kung sama, ito yung pangalawa. Makinig ka rin ano sinasabi niya sa'yo. Okay? Yan, ang tanong. Ito. Sabi ko, huwag niyong susukatin ng inyong sarili, ikino-compare yung sarili sa iba. Maliligaw kayo. Okay? Kasi kapag sinukat mo yung sarili sa iba, sobrado makikita mo na mas mabuti ka kaysa sa kanya at si masama. Nangyayari yun, di ba? Okay. Okay. Nagsisikap akong gawin ang mabuti, nagsisikap akong maging maayos. Okay? Yes, but nevertheless, nagdaan mo sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo. Okay? Na, makinig kayo sa akin yung sabi kasi importante ito. 5 minutes to go. Ano sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa iyo? Manwala kayo nung nasa biyan ng Jesus kaya kayo totoo. Of course, He cannot lie. Yung Ginoo, makapaglaram. He's God, He's holy. Imposible kayo Diyos yung maglaram. So, nung muri mong akilalain kayo ang sarili, ninoy ka, yung putlan mo kasi yung bigla lang kayo. Siya lumikha sa'yo. Siya ang Panginoon. Ngayon, masabi siya ini, share ko. And yet, kailangan yung share kayo. Kasi eko lungog kayong kaharian ng Diyos lang kayo balo. Ninoy kayo. Yung pagdalawin ng Diyos. Now, nino kanwa ako, kailangan ng Diyos. Wala yung sabihan ng Jesus, you are lost. 12:9, aning Bible, Job chapter 19 verse 10, that I am lost. That I am not saved. That I am blind. That I am what? Dead. Sabi ng Ginoong Jesus Kristo. Okay? Yung matindi sabihan ng Bible, John 8:23, sabi ng Ginoong Jesus, matay ko kanong akong kasalanan. Unless na ako, sinampalataya ko kayo. Yan totoo. Kana ako. Okay. Sakit tanggapan yan. Nano ko kano? Lili. Wala. Okay. Rebelde. I'm a sinner. Now, pamatutuan na niya ba ng Bible, makanya na klaseng kwento tungkol ka na ako? Ito ba'y pinapatibayan ng Bible? Anong sabi ni Paul tungkol sa atin? That I am dead in sin and trespasses. Ephesians chapter 2, 1-3. Kaya ba't makasulat ka rin kaya ng verse 3?
that we are objects of God's wrath. Baloy mo, potang mag-evangelize, kaming sabihin kalura na Diyos, mali ang buta. Wrong, that's wrong. John 3:16, God so loved the world. Sasabihan na ita ka Jesus Christ, ialok na yung anak na. Kasi itong inganak na may kilalanan, yung lugod na ni Diyos, ay alok ka. Paano mo nalayan na kaya ka ni Diyos? Imuha na ni Diyos ang tsuke ka. Basta niya yung Bible. We are objects of God. Sa kanya kailangan our deepest need is salvation. Our greatest need is salvation. Kailangan niya yung tao ligtas. Doon ka rin kumiligtas. Kaya wala ng Diyos. Colossians 3:6. Ano po kaluguran ng Diyos? Ewan po pronto. Yung Diyos, i-offer na ilugod na through Jesus Christ. Kasi makasumpa ka at yung judgment na ng Diyos, uling sinner ka. Tabing-tabing, sabi, kaluguran na ka ng Diyos. Agyang nga, kaluguran na ng Diyos. Ali, under na ng wrath na ng Diyos. Why? He's lost. Ano sinasabi ni Peter? Tulad tayo ng mga tupang what? Kaligaw. 1 Peter 2:28. Ano sinasabi ni John? Oh boy. Sinasabi ninyo na wala kayong kailangan, ni hindi nyo alam. Sinasabi nyo kayo'y mayaman, ni hindi nyo alam kayo'y aba, kahabag-habag, maralita, hunggag, hubad, bulag. You don't realize, sasabihan mo, kaibigan mo, kung kailangan, okay ko mo. Yan yung problema mo eh. Kaya Diyos, okay. Siguro nung kumustanda ko, kitula rin karing messenger, kanya lang kanya, kanya lang kanya. Siguro, yung rin nasa ibang, lilibangan na kanya ito, kaya balo. Wala nga kita sometimes, birthday. But my friend, tungkot na may Diyos, okay ka? Okay. You are lost. You are dumb. You are blind. You are perishing. You are vile. Kaya mata na ng Diyos. Kaya balo mo yan. Ay mo matanggap yan eh. But my friend, ladies and gentlemen, yan yung tutuki ka. Ayoko susumpa, ayoko pa kulong. Kakaut ko yung mga sulat kayong kasulatan. Kaya ginuda niya sa Kristo, itanggan daw, ako, all have sinned. We are lost. Yang na ano kakapogi, yang na ano kakat sa sweldo, yang nili kasket. Ano yan? Yung kaladuan mo. Baka na ano kung tanggapan niya yan. Well, tanggapan mo yan is itong kilala ng sarili mo. I am lost. I am down. I am vile. I am a hell-deserving sinner. Lord, save me. Help me, my God. Lord, I am blind. May papahama ako, please. Okay. Kakanta tayong madalas hindi itang kanta. Itang, hallelujah to the Lamb. Dahil ng first line na. Aben? Matatanda ng gaya mo i-recall kaya mo kaya kayo. Alam mo itong first line na, ayan Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood. Sabi Lord, ang tinig mo rin sabihin niyan. Makatipon kung yan ikaw ng nakalatao. Pinulot mo ko, ba't kang tribo, ba't kang lugar, ba't ko paraiso, ba't ko Mexico, ba't ko ka rin. Inabayan mo ko, karang inos mo ka rin daya mo. Rescued from death by your love. This is the message of salvation. Balo yung message na ng Christianity. In Christianity, ang message ng Christianity is salvation. Ano mo na yung salvation? The heart of the Christian gospel is rescue. Rescue. Yung muna na sabihin ng salvation, kaligtasan, i-rescue na kami ginuno ka rin. Kaya wala rin Diyos, kayong kasalanan, kayong dalawang, kasi miyatulan ka. Kayo malunos kayong former president, yan din, makaluklod kaya tagilog. Bayad talaga siya mo, ewan personal,
Ay, kung magdrama yan, mga utal yan. Dati siga-siga, ala na ito eh. Pota po nga tsukol kang bakanya, talagang maragulin eh. Alam mamiro ka yan, ay sisila rin eh. Bunin sabihin yan, pwede itang rally-rally yan, pwede itang hearsay, pwede itang false news. Timbangan na talaga yan. Ang mukupin ka buring manakit ka rin, kasi respect mo ko rin. Pamang guilty, presidente, akusado ya pa, suspect ya pa, and yet makalukluka ka rin. Yan. Pa-guilty yan. Akusado yan ba? Suspect ba? But boy, mabayad ng ebidensya. Isipan mo yung buntok mo ito, nakamiyuli eh. Ngayon, sa bigla kayo rin nung baka niya rin malyari kaya katao, putang oratan na kayong Diyos. O nang makahanong nga kami yung skanda. That's why, pasalamat sa kanya, redeemed by your blood, rescued from death. By your love. Putang kayo, nani susunod na niyan? Kanya magpasalamat siya. There are no words good enough